Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang. Grabe to, nagimbal ang Senado sa pasabog ni ex-PRRD Escudero PBBM Nanlumo. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga ka-review natin. Bago po natin simulan pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share lang po ako kasi di po ba itong si Senator Chis Escudero ay talagang binanatan po si BP Sara, at hindi lang po si BP Sara, maging si former President Rodrigo Roa Duterte. Oh, ito po. Yan, gusto ko lang pong ipakita ito, mga kababayan, no? Mula po ito kay kay Miss Sasot, no? Ay kay Ma'am Sas Rogando Sasot. Yan po yung post niya. So ito, ano lang natin na. Ito po, pinagkumpara po, no? Yung nagawa or panunungkulan ni Chis Escudero. Kasi sinasabi niyang naglingkod naman ang tatay mo ng 6 years. Pero bakit parang wala siyang nagawa? Parang walang nagawa sa bayan. Parang ganun gusto niyong palabasin eh. Kaya po ba mga kababayan, naniniwala? Ito, comparison po ito ayon sa haba ng taon nila sa isang national position, kanino kayo may naramdaman na serbisyong publiko? Yan mga kababayan, tanong yan kasi ito, kinukumpare dito si Chis Escudero at si President Duterte. Ito, unahin po natin sa Chis Escudero. 20 years ni Chis sa Kongreso, 9 years sa congressman, plus 14 years as a senator. Ano ang iyong nagawa, Senator Chis Escudero? No? Kung makapag-ano ka kay PRRD, talagang parang sinasabi mo talagang wala namang nagawa eh. Bakit nagre-reklamo kayo? Parang gano'n ang gusto niya. Compared naman dito sa 6 years ni Tatay Digong bilang presidente. Ano ang masasabi niyo dyan mga kababayan? No, talaga bang marami rin ang naniniwala dito kay Senator Chis Escudero eh. Marami po ang naniniwala sa kanya. Kaya dapat nga po talagang itinatama natin ito. Itong kanilang gustong iparating sa taong bayan. Kasi hindi naman po totoo. Kayo nga po eh, di ba? Kayong mga nanonood ngayon, malamang, no? Nakinabang kayo sa mga mga project ni former President Duterte. Tapos hindi mo man lang i-credit sa kanya. Yun nga ang problema eh, no? Mas credit pa nitong mga hinayutak na mga ito. Yung mga ginawa ni PRRD, credit pa dito sa administrasyong ito. Mahiya naman po kayo, di ba? Mahiya naman po kayo sa kay PRRD. Pinaghirapan niya. Kaya nga kayo binoto eh. Sa totoo lang. Hindi po si Chis, si President Bongbong Marcos Jr. Kaya nga po kayo binoto kasi yung plataforma ninyo nung nakaraang kampanya, ipagpapatuloy natin yung mga magagandang nasimulan ng dating administrasyon ni PRRD. Saan napunta yun? Saan na? Saan na po yung ipagpapatuloy? Ayun lang ya. Nabudol talaga tayong lahat eh, no? Sana naman sa susunod na eleksyon, pumili tayo ng mga hindi sinungaling. No? Kasi pag mga sinungaling pong pipiliin natin, talagang gagawa po ng paraan ang kalikasan, no? Yung nature, gagawa sila ng paraan para kayo ay mapalabas yung mga kasinungalingan nyo. Like for example, yung nangyari dyan sa inyo, binaha kayo dahil sa 5,500 flood control projects na hindi naman, wala naman, di ba? Pinak-check kayo ni Karina ba yon? Yung bagyong Karina o Corina? Pinak-check kayo. Yan yung sinasabi kong kalikasan, no? Yung talagang magpa-fact check sa inyo. Wala talaga mga kabayan. Eto pa,
Kaya po talaga walang mangyayari sa Congress, sa Senado, kasi ito pong pinaggagawa nila, oh. Paglimita sa holiday ng bansa na pagkasunduan ng Senado. Speaker Escudero. Ito okay lang naman yan, eh. Di ba? Limitahan yung mga... Kasi pag tingnan mo talaga yung balitang ito, yung sa caption lang ng balita, talagang okay. Di ba? Napakaganda po niyan para sa mga nagtatrabaho, privately and publicly, di ba? Makakapagkaroon sa race day, kung ano man yan, di ba? O lilimitahan nga lang mga kababayan. O depende yun sa kung anong pag-uusapan nila. Pero ito pong nakakabuisit dito mga kababayan, no? I-share ko lang po sa inyo, i-highlight ko po ito. Teka lang. Palakihin natin. Ito. O, ito. Itong part na ito. Ang hindi ko maintindihan mga karibin natin kung bakit ganitong nangyayari. Sinasabi dito, isa yan sa pinag-aralan ko. Sa kanila ngayon sa komite. Ang problema lang, away yan eh. Pero hindi naman kailangan gawin ngayon. Simulan lang muna natin ang proseso, hayaan mong formulate siya. Mapagpasyahan. Biruin mo yan mga kabayan. Kaya wala talagang mga wala tayong mapapala dito sa Senado kasi gagawa sila ng mga batas. O wag muna natin tapusin yan, dito muna tayo. Bakit hindi nyo tapusin yan? Diba? Hayaan lang daw muna. Anong masasabi nyo dyan mga karibin natin? Kaya ganito ba talaga ang natin ngayon? Ha? Sisimulan ninyo, hindi Kaya pala. Eto, nagkaroon lang ako ng idea. Yung nangyari sa PCSO, sa Lotto, di ba? Sinimulan nilang imbestigahan, hindi tinapos. Sa PDLX, di ba? Sinimulan nilang imbestigahan, hindi tinapos. At siguro ko marami pang darating na iba't ibang issue na iimbestigahan dyan sa Senado pero hindi rin naman tatapusin. Ano po bang mga nagawa ninyo in aid of legislation? Doon sa mga inimbestigahan ninyo, di ba? Yun naman talaga yung purpose ninyo eh. In aid of legislation, kaya kayo gumagawa ng mga ganyan. Pero kung kanyang hindi nyo tatapusin, nasaan na? Walang resulta. Well, anyway mga kabayan, ito, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito pong paikot-ikot, pagligoy-ligoy na katwiran ito ni Quezon Escudero. Hinggil po dito sa warrant of arrest ng ICC. Uy, alam mo, Cheese, pinaiikot-ikot mo lang kami. Tinanong siya, di ba? Paano yan? Paano po si Senator Bato kung mag-i-issue yung ICC ng warrant of arrest? Pag magpapalabas po ng warrant of arrest yung ICC. Tanong sa kanya ng mga reporter. So, syempre, dahil si Quezon Escudero ay matulain. Ito yung mga banat niya. No? Siyempre, paikutin niya muna. Basahin na lang natin. Mas maganda yung boses niya muna. Ito yung una niyang punto. No? Nakahanda ba ako na aminin na hindi nagpa-function ang justice system? Hindi niya sinasagot eh. Nung tinanong siya, pinaikot niya. Nakahanda ba ako na aminin na hindi nagpa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? Hindi niya sinagot. Dapat sinagot mo, hindi ko sila papayagan. Diba? Ito pa isa. Marahil, baka may dagdag pang proseso yung tinatawag natin na recognition of foreign judgment na para nga madesisyonan nga ng korte kung tama nga ito o legal o hindi. Tapos ang korte natin na local ang mag-i-issue. Kita nyo? So, pinaiikot niya lang eh. Ayaw niyang tumbukin. Abogado to si Quezon Escudero. Hindi po to simpleng abogado. Magaling pong abogado. Yung tinatanong pa yung kay Bato. Sa pagkakaalam daw niya, dati, may mga nangyari na hindi papapinayagan ng mga dating Senate President na ipa-aresto yung mga senador habang nasa session. So, sinite niya yung halimbawa, yung kay Enrile, yung kay Trillanes, hindi sila inaaresto habang may session. Tsaka yung kay De Lima. Okay, pero pag nasa labas na raw ng session, wala siyang magagawa. Pero eto, alam mo, Cheese Escudero, iba po yung kaso ng ICC.
yung binabanggit mong kaso, sinampahan ng kaso dito sa korte sa Pilipinas. Di ba? Korte yan sa Pilipinas eh. Applicable yan, yung mga pinagsabi mo na pwede na silang arestuin pagkalabas ng Senado. Kung korte ng Pilipinas yung pinag-uusapan natin. Eh ICC yung tinatanong sa iyo, no? Wag mo alam mo, Chis, hindi ako abogado eh. Pero alam ko kung ano isasagot eh. Alam ko rin kung bakit ganyan yung sagot mo, hindi ka sigurado, 'di ba? Kunwari hindi mo tinitiyak, kunwari. Kasi nga kaya ka nga Senate President eh. Wag na tayo magbulahan, no? Mayroong yan yung tingin ko hindi ko sinasabing ito ang nangyari sa iyo. Pero tingin ko may dahilan kung bakit ka Senate President ngayon, no? At isa sa mga dahilan yan, hindi mo basta-basta kukontrahin yung kagustuhan ng mga naglagay sa iyo diyan. 'Di ba? Hindi mo gusto, kaya depende. Gulong-gulo na nga yung mga kapwa mo eh. Yung mga katulad mo, halimbawa si Boying, si Boying tsaka si Minandro Guevara, paiba-iba na nang sinasabi. Malusutan lang yung kagustuhan ng inyong pinaka-principal. Dati definite pag nung sinasabi ni Pangulong Marcos na they have no jurisdiction. Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Nabubuisit na nga si PBBM sa katatanong, di ba? Di ba ang laging sinasabi niya? Ilang beses ko na sinabi na they have no jurisdiction. Why would we entertain the ICC? Ganun pa mga sabi niya niya. Alam nyo, nabubuisit pa nga pag tinatanong na si BBM. Na paulit-ulit na nagsasalita. Nung ganun pa yung tono ni PBBM, no? Ganyan din yung tono ni Boying Remulla. The ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, si Minandro Guevara, ganun din. Wala po silang jurisdiction sa Pilipinas. Ganun yung tono nila, no? Walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Therefore, kaya ang sabi ni Pangulong Marcos, hindi tayo inuutusan ko lahat ng mga government, lahat po ng mga sangay ng gobyerno na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Hindi tayo makikipagtulungan. Di ba? Pero ngayon, iba na. Nakita niyo yung pagbabago? May pinapasok silang pilit na Interpol. Na ano nila eh. Talagang kinakailangan, pangangatawanan natin yan. Dati, dahil ayaw ng Pangulo, walang jurisdiction. Walang jurisdiction, matigas. Matigas si Remulla, matigas si Minandro, matigas lahat. Hindi pa naman Senate President si Chis Escudero. Ngayon, parang wala nang malinaw, no? Pati to si Chis Escudero, simple lang yan, Chis. Ang sasagutin nyo. So yan mga kababayan, no? Ang comment ko lang dito, kung papapasukin ba ninyo ang ICC, sinong mas nakakahiya? Kasi si PRD, harapin niya naman yan eh, no? Well, kung no choice na talaga, di harapin yung ICC kung ayaw ng dito, di ba? Kung wala talagang magagawa. But, sino ang mas nakakahiya dito? Yung administrasyong ito na hinayaan makapasok ang ICC, wherein gumagana naman po ang justice system dito sa Pilipinas. Tanggalin nyo na po yung mga hukom natin, no? Yung justice natin, tanggalin nyo na po. Yung mag-judge na lang po sa bawat krimen na nagagawa dito sa Pilipinas, internationally na lang, ICC na lang palagi. Sige, diba? Mas nakakaya kayo. Huwag na kayong mag-aral, mag-abogado. Wala rin naman kayong mga kwenta. Huwag na kayong maging judge. Huwag na kayong maging hukom dito sa Pilipinas. No, doon na po kayong mag-apply sa ICC. Total, ICC naman pala yung gusto ninyo eh. Diba? Para wala na talagang gumaganang justice system dito. Diba? Huwag na po kayong mag-aral ng abogado at bar exam pa dito sa Pilipinas. Doon na po kayo sa ibang bansa. Mapapakinabangan pa yung mga talent ng mga Pinoy, di ba? Doon sa ibang bansa, sa ICC po kayo mag-apply. Kasi kung papapasukin dito ang ICC, ibig sabihin lang yan, walang justice system na gumagana. Diba? Kahit paidaan mo yan sa Interpol, ICC pa rin eh. Diba? Mas nakakahiya po kayo. Akala nyo ba kung papapasukin ninyo ang ICC, mapapahiya nyo na ang mga Duterte?
Ha? Makakaladkad nyo na sa kahihiyan yung mga Duterte. No, mas nakakahiya po kayo. Ha? Mas nakakahiya po. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Kasi gumagana naman eh. Nakalaya nga si Dilima, di ba? Yan yung pinagmamalaki nila. O, gumagana po ang justice system natin kasi pinalaya nga, nabigyan ng hustisya si Dilima. At saka yung mga ibang Panginoon. Di ba? Well, anyway mga kababayan, ano naman po ang inyong reaksyon, komento, or kritisismo sa video nito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito, right? Maraming salamat po.